Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko lang at pasalamatan ang aking mga masugid na subscribers sa Australia, si Rosel Sibalios and family. Salamat sa inyong ipinadalang 2 boxes balikpayan box na used clothing para sa ating mga kapatid na Talaanding tribe ng Bukidnon. Magpapadala kami sa inyo ng video pag mai-distribute ito sa mga katutubo sa Bukidnon. Salamat ulit. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Iskol Bukol ng One Ball University. Naglabas ng matalim na patutsada si retired Major General Romeo B. Puques kasunod ng mainit na reaksyon ni Senate President Tito Soto sa naging desisyon ng Supreme Court of the Philippines hinggil sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tila kwestiyon ang kredibilidad at lalim ng legal na pangangatwiran ng ilang kritiko ng Korte Suprema, lalo na yung mga hayagang tumutuligsa sa pasya ng hukuman kahit wala umanong formal na pagsasanay sa batas. Ayan, sabi niya, itong post ni General Puques, hiyang-hiya naman ang mga scholar ng bayan sa mga school bukol ng One Ball University. Maski walang law subject, daig pa ang mga Supreme Court justices. O minute ang palitan ng pahayag matapos igiit ni Senate President Soto ang posibleng pag-amyenda ng konstitusyon bilang tugon sa desisyon ng Korte Suprema. Para kay General Puques, ang ganitong reaksyon ay tila nagpapakita ng pagbabaliwala sa papel ng hudikatura at sa prinsipyo ng separation of powers. So, salamat po General Puques sir sa inyong pagsasalita. Wala tayong magawa kung ganon yung tingin nila sa kanilang sarili, na parang mas magaling pa sila sa 15 justices ng Supreme Court. May karapatan naman sila siguro na mag-express ng opinion. May post kanina si Rob Rances, nabasa ko, sabi niya na tama nga lang naman kasi itong huling pahayag ni Senator Soto na mayroong hidden agenda ang mga Supreme Court justices sa desisyong iyon. Ano yung hidden agenda? Baka daw sinasadyang pahirapan talaga yung requirements ng impeachment kasi itong mga justices impeachable officials din sila. Para bang sila ang makikinabang sa desisyong iyon dahil mahirap nang magpa-impeach ng isang impeachable official. Sabi ni Rob Rances, ginagawa lang ng mga maestrado yung trabaho nila. They are laying out guidelines. Kasi yun ang trabaho nila, yung final arbiter of the Constitution. Sila ang kung may pagkakaiba-iba ng interpretasyon, dapat mayroong arbiter, final arbiter. Parang kung laro ng basketball o boxing, hindi nagkakaintindihan ang laban na team o boxer, trabaho ng referee to decide. Pag sinabi niyang foul o deduction 1 point, sabi niya sa isang boxer, ganun talaga, or knockout o tapos ng laban. Kahit gusto pang lumaban ng isang boxer, kailang nakita ng referee na hindi niya nakaya, stop the fight. Yan ang trabaho ng referee. At once na nag-decide ang referee sa boxing man, basketball, or any other sports, tapos na, sundin. Dapat ganyan din sana sa usapin nito sa impeachment. Nagsalita na ang final arbiter
Ang dami pang kung ano-ano. But anyway, okay naman ang Supreme Court dahil naintindihan nila na normal daw yan. Ang Supreme Court daw hindi mag-decide based on popularity. Expected daw yan na mayroon talagang hindi masaya sa mga desisyon nila. But that's their job. Kung ano yung the best na interpretation nila sa pangyayari sa konstitusyon pag-interpret. May napanood akong statement ni late Senator Miriam Santiago. Kasi nung kapanahonan niya, mayroon ding mga kumukestyon sa Supreme Court kaya nagalit siya. Sabi niya, yung nasa labas, reklamo sila ng reklamo. Akala mo kung sino sila nga nakabasa lang ng printed constitution, parang alam na nila lahat. Hindi. Ganito yon, sabi niya, the constitution itself plus the decision made by the Supreme Court justices equals constitutional law. Hindi porke marunong kang magbasa ng konstitusyon at intindihin mo constitutional law na yun. Hindi. Kasama ang Supreme Court decisions. It's part of constitutional law. Kaya no one will ever question them. Ayun. Ilang taon yun na RTC judge. Ang tagal nun ha. May experience talaga sa hudikatura. At yun, marunong, I don't know kung PhD ba sa law or what, doktor, basta. Malaki ang paggalang niya sa konstitusyon. Yung iba dyan, I don't know, yun nga, wala namang law subject. Kasi Bachelor of Arts in English ang tinapos yan, nabanggit din ni, sino bang may nakabanggit na, hindi yan madadala ng matagal ka na sa Senado, si Congressman Toby Chanco pala. Di naman pwede na kahit matagal ka na sa Senado, matagal ka sa Kongreso, alam mo na. Hindi yun. Ang nakakaalam lang, pinaka-the best na nakakaalam, ang mga Supreme Court justices. Once nga nag-decide sila, yun na yun. Let's respect their decision, sabi ni Congressman Toby Chanco. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga naa sa balay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po pesta. Karon abot na gyud ang yero. Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo gyero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay Auntie nga inane na ang itsura? 25 ko na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay naka katop na gyud ko kay
Lista ning akong balay. Oo, lagi. Nga naman ante nga wala man ni na sa 25 ka tuig wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi ante ba? Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud kog balay. O ato. Salamat kayo.